tumutulong. Okay, anong ibig sabihin ng limang letra? Yung una, anong unang letra? H, help. Gusto po namin lahat ng miyembro namin ay malulusog. Diba? Hindi ko sinabing matataba, malulusog. Pag sinabing malulusog, walang sakit, di ba? Pero pag kayo ay nagka-problema po sa kalusugan, kayo ay nagkasakit, sagot po kayo ni Kian ngayon na. Ngayon, hindi pa kami nakakaupo. Naglagak na kami ng pondo sa DOH. Lahat po ng lumalapit sa amin, nagpapatulong, tinutulungan po namin. Yung huli namin tinulungan sa Limay, Bataan, isa pong OFW. Mayaman, OFW eh. Maraming kita, di ba? Umuwi siya rito para magbakasyon. Nung pauwi na siya pabalik, kailangan niya kumuha ng medical certificate. So nagpa-check up siya sa UERM. Ngayon, nakita meron palang bukol sa kanyang liver, sa kidney pala. So hindi siya pinayagan, hindi siya binigyan ng clearance. Sabi ng doktor, magpa-check up, magpa-consulta ka muna, magpa-confine ka muna para magamot. So nagpa-confine po siya, madaling salita, inaabot po siya ng 2 buwan sa pagpapagamot sa UERM. Yung pamilya po niya lumapit sa amin kasi ang bill niya is 1.5 million. 2 buwan. 3 linggo po siya na ICU. Tinanggal po lahat yung kanyang mga senior citizen, hindi senior citizen, yung PhilHealth, yung malasakit, tapos may mga ng OFW, nakakuha sila, may natitira pa rin 1.3 million. Binayaran po yan ng KM ngayon na. Ang masama, yung OFW namatay. Kaya lang, kahit na namatay po, nilabas po nila yung family nila, yung tatay nila, pero hindi masama yung loob ng family. Kasi lumabas po sila doon na wala na silang iniintindi na problema. Diba? Mahirap kasi namatayan ka na, tapos hindi mo pa mailabas yung kamag-anak mo, o kaya nailabas mo man, nakapirma ka ng promissory note na may utang ka ng 1.2 million. So iniisip mo ba, wala na yung taga-hanap buhay sa inyo, namatay. So ganun po yung tulong namin. Through GL, through guarantee letter. Kasi po, naglalagay lang po kami ng pondo sa DOH. Ngayon, pagkakailangan nyo po, sino pong nasubukan lumapit sa mga congressman o sa mga ibang mga government officials para humingi ng tulong. Pag kayo po nasubukan nyo humingi ng tulong, humila ng GL, yung guarantee letter. Yung guarantee letter kasi yun yung sulat na binibigay ng mga politiko na mga pwedeng nakakatulong sa atin para ipakita yon sa hospital. Parang pera yon. Guarantee letter. So yun po yung binibigay namin kasi naglagay kami ng pondo sa DOH. Ngayon, pag kayo po nasubukan nyo sa ibang pipila po kayo ng madaling araw, alas 5, matatapos kayo, malilista yung pangalan nyo, alas 5 ng hapon, pababalikin pa kayo after 1 week para makuha nyo yung 300 o kaya 5,000 o kaya 10,000. Kami po, pag nagkasakit ka, yung last billing, sinasagot po namin. Amen. Sample ng taga-Bulacan po, si Larry Santos, yung hindi namin alam, isa pala sa staff ni Gov. Willie. No, si Larry Santos po, lumapit po sa amin. Meron daw bara, yung puso niya, nakita may bara. Ngayon, nagpa-estimate siya, gagastos daw siya ng 75,000 sa heart center para maoperahan siya. Yung lapit niya ng araw na yun din, binigyan din namin siya ng 75,000, nakapag-schedule po siya, naoperahan siya. So ganun po siya kadali sa amin. Nung natapos po yung operasyon, bumalik sa amin. Sir, thank you po. At nakapagpa-opera na po ako. Kaya lang po, nakita, barado pa yung 2 ugat na naman sa puso niya. Barado rin. So para magamot din, kailangan niya ulit ng 200,000.
binigyan ulit po namin at nakapagpagawa po ulit siya. So, doon po, si Governor Alvarado po, nakita niya kung gaano kasinsero yung aming party list. Kaya po ngayon, ay naging partner na po namin si Gov. Alvarado. Lahat po ng pinupuntahan namin, sumasama na rin siya at sinasabi niya, dito sa party list na to, naniniwala ko kasi napatunayan niya, hindi pa nakakaupo, tumutulong na po. Amen. So, lahat po ba kayo nakapirma doon? Sa attendance, lahat na. Kasi mamaya, kasi pagka po natapos, pag-uwi ko doon, kukunin ko yung listahan, i-encode namin doon para kayo ay maging official member sa database natin. Ngayon, pagkatapos nito, tatanungin ko po kung sino yung ayaw na magsumalin sa KM ngayon na para buburahin na lang natin. Okay, so mamaya po, tatanong ko. So, natapos ko po yung letter H. Ang susunod po sa health is letter E. Empowerment po ang ibig sabihin niyan. Gusto po ni KM ngayon na kayo lahat ay empowered na mga membro. Pag sinabing empowered, hindi po superpowers, no? Kayo po ay may lakas na lumaban sa hamon ng buhay. Kasi alam natin, ang buhay mahirap, di ba? So kayo ay i-empower po ni KM ngayon na party list. Paano nga mo kami empower, sir? So kami ay nagpo-provide sa ating mga anak ng scholarship. No? Bibigyan po natin ng priority yung mga members. Sa lahat ng anak niyo po, kahit na po hindi matalino, yung kumbaga sa scholarship, hindi siya nakapasa para sa scholarship. Pababa po yan, hanggang sa pinakababa. Basta willing siyang mag-aral, bibigyan po natin ng scholarship. Bakit po? Bakit? Bakit yan ang tinutulungan niyo, sir? Tutulungan din natin yung matatalino. Of course, kung gusto makapagtapos, no? Bakit? Kasi naniniwala kami, tayong lahat pinanganak na pantay-pantay. Wala namang pinanganak na bagong panganak, matalino kagad eh, di ba? Habang lumalaki tayo, baka tayo kulang yung kinakain nating sustansya, hindi na develop yung brain natin. Malay mo, 2 beses lang tayo kumakain. Yung bata sa isang araw, hindi natin alam, kaya yung brain niya hindi na develop. O kaya, willing naman mag-aral yung bata, kaya lang wala siyang pamasahe dahil galing sa mahirap. O kaya, may pamasahe siya, wala naman siyang baon. Diba? So ngayon, sila po ang tutulungan natin para pag sila nakatapos, yung family nila, magtulungan nila umangat. Diba? Tama po ba yun? Okay po ba? Labang palakpak? Okay, so simple lang po yung mga programa namin, pero ito po ay makakatulong sa inyo. Paano naman kami, sir? Wala kaming anak, o kaya mga anak namin nakapagtapos na. Paano naman kami? O yung sister ko, hindi makakagawa, wala kaming anak eh. Diba? Maglalagak din tayo ng pondo po sa TESDA. Kayo po ang mga kababaihan na walang trabaho, mga nanay na gustong kumita sa bahay, mga kalalakihan na walang trabaho, pupuntahan po natin ang TESDA. Alam niyo po yung TESDA, kahit mag-abroad ka, pag nakatapos ka dyan, nire-recognize po yan ng government. No? Kung gusto niyo po mag-aral na magupit na buhok, magmasahe, para may pagkakitaan, no? Yung gumawa ng mga kusino, mga processed food, lagbunisal, sa bahay, kahit sa bahay lang, pwede. Diba? Sa mga kalalakihan, gusto nyo mag-repair ng motorcycle repair, pwede po kayong mag-aral sa TESDA. At pagka kayo po ay scholar, gusto namin lahat ng mga miyembro na walang trabaho, bigyan natin ng pagkakataon na mag-aral. Pag kayo nag-aaral sa TESDA, meron pa po kayong allowance. Hindi lang kayo nag-aaral, may allowance pa kayo araw-araw. Diba? 156 po ang allowance na binibigyan ng gobyerno para kayo ay mag-aral kapalit ng pamasahin yung papunta sa TESDA. So, yan po ang programa namin sa letter E.
Pero yan po, may katuwang yan na environmental awareness. Paano ba yung environmental awareness, sir? Lahat po ng scholars namin, lahat po, lahat po ng scholars namin, para makakuha sila ng ayuda. Di ba pag scholar, pagdating ng semester, magbabayad ka ng tuition, di ba? Every semester po, binibigyan namin ng pang-tuition. Para makuha mo yung tuition, kailangan mo magtanim, yung una, yung first time, ng 5 punong kahoy. Yung seedling na itatanim mo, kami po ang nagbibigay. Kailangan mo magtanim lang 5 punong kahoy. Kasi ngayon, di ba, konting ulan, baha na. O, ngayon, para matuto sila na tumulong sa environment, no? Ngayon, sir, paano yan? Sa susunod na semester, magtatanim ulit? Hindi. Dadala ka lang ng picture ng tinanim mo kung nabuhay. Pag namatay, siyempre, bibigyan ka namin, palitan mo yung tinanim mo. Ganon. Para ulit, mabigyan ka ulit ng another na panibagong makakuha ka ng ayuda para sa eskwela. So, ganun po yung programa po natin sa letter E. Okay po ba yun? Ano yung susunod sa E? L. Livelihood. So, tahi-tahiin na natin yung tulong, no? Livelihood po. Ngayon po, paano, di ba, sa amin kasi, no, sa district, no, sa La Union, lahat ng barangay, sinabihan namin, mag-create kayo ng organization. Dito sa atin, sa San Jose, pwede po kayo mag-create ng mga organization nyo. Halimbawa, organization ng mga marites. Ayan. Organization ng mga walang magawa sa ganun. Basta organize po kayo, ang gagawin natin, mag-assign po tayo ng trainers na pupunta sa lugar nyo. Mag-train kayo kung ano po yung gusto nyo negosyo. Halimbawa, paggawa ng sabon, smashing liquid, mga ganun. Kaya paggawa ng basahan, no? Di-train namin po kayo. At pag kayo po ay natapos ng training, bawat organization po, bigay ko example doon sa amin, binibigyan namin ng puhunan. Yung isang organization sa isang barangay, binibigyan namin ng 100,000 na puhunan. So ganun po, ang gagawin natin pag nakaupo si KM ngayon na party list, pag-organize po kayo, iti-train namin kayo, bibigyan namin kayo ng puhunan. Doon ba nagtatapos yung livelihood training? Hindi. Nakadugtong pa rin yan. Pagka may natapos na kayong mga produkto nyo, tutulungan namin kayong ibenta yan, i-market yan. Di ba? Paano magiging isang cycle yan? Kung hindi natin mabibenta, gawa kayo ng basahan nyo, gawa kayo ng produkto nyo, hindi nyo naman mabenta. So tutulungan namin kayo. Yung sa amin po, sa La Union, nagbukas kami ng Pasalubong Center, doon sa may Balintawak. Kung galing ka ng Balintawak sa EDSA, anong EDSA? Yung Balintawak Market, lalampas ka doon, may flyover ba tawag doon, yung daanan ng tao. Doon sa kanan niya, yun yung Pasalubong Center doon ng La Union. Lahat po ng organization namin doon, lahat ng produkto niya makikita nyo doon. Merong bagoong, merong marinated na isda, merong chips, banana chips, merong kamote chips, lahat ng klase. Meron doon. Merong walis, may furniture, kompleto po doon. Ang kagandahan po doon, binibili namin yung produkto sa mga organization ng cash. Dinadala namin doon, binibenta namin ng walang tubo. Kasi yung mga middleman po, bibili nila yung doon sa probinsya, pagdating dito, doble na ang presyo. Punta kayo doon, sobrang mura. Doon kayo mamalengke sa Pasalubong Center namin. Okay po ba? Ganon din ang gagawin natin. Pagka nakaupo si KM, gagawa tayo ng programa para lahat ng produkto yung mai-market natin. Okay po? Salamat po sa inyong mga palakpakan. Susunod po sa livelihood, H-E-L-P. Okay. Yung P po is protection. Okay.
Hindi po ibig sabihin ko na yung hindi na mabubuntis, ha? Ibang protection yung pinag-uusapan natin. Yung protection po, lahat po ng members, bibigyan po natin ng insurance. Okay? Lahat po kayo, magkakaroon po kayo ng ID. KMID, nasa ito po yung insurance. Ito po yung katunayan na kayo ay insured. Yung maunang mga members po namin, in-insure namin sa Malayan Insurance, 20,000 accident insurance. Pero ang masama, hindi nyo matitikman to. Kasi saka mo lang may i-claim to pag kayo namatay. Ang nakatikim nito ay yung mga pamilya nyo. Meron kayong naiiwanan, di ba? Okay. Sir, paano pagka na-aksidente ako, ako nagmumotor ako, natumba ako, nabali, okay, naputol yung daliri ko, sir, may makiklaim pa ba ako? Accident naman yun. Meron, syempre, kasi accident insurance nga yan eh. Kaya lang, hindi nabuo yung 20,000, konti lang. Kasi konti lang yung natanggal sa'yo. Pero pag pwede naman mas malaki kung gusto mo, paputol mo agad dito. Ha? Okay, so, ganun po, pwede pa rin yung may maklaim kahit hindi namatay. Kung may nawala sa kamay mo, paa mo, gano'n, pwede ka pa rin mag-claim kasi accident insurance. Sir, pwede ba akong mag-claim pag yung namatay sa sarap? Ano, may namamatay din sa sarap? Ay, hindi po. Kasi hindi accident yun eh. Namatay yun sa sarap. Okay. So, gano'n po, ano? Gano'n po yung... Tapos meron pang isa. Yung Malayan kasi, hanggang 60 years old lang. Sino po ang senior dito? Taas ang kamay. Oh, ang dami pala. So, mula nung ano po, nalaman namin na marami kaming membro na senior, hindi na namin in-insure sa Malayan. Ang nag-insure na po ay KM. So, KM Assurance. Kung ano po yung makukuha sa Malayan Insurance, kami na po ang magbibigay kung may aksidente. KM Assurance. 8,000 din po yan. Pero hanggang 70 years old na. So 70 years old na po. Para yung mga senior natin ay makasama. Sino pong mahigit 70? Taas ang kamay. Ayan, tatlo sila. Ito po, pag mahigit 70 na kayo, ito po yung may papayo natin sa inyo. Mag-ingat-ingat na lang po. Kasi hindi na po covered ng insurance. Ha? Pero, lahat po ng benepisyo, kasali pa rin po kayo sa KM. Yun lang po sa insurance. Okay po? Okay, so malinaw po. Punta na po ako sa huli, yung letter S. Service to the people. Naniniwala po kami at gusto namin na we would like to bring the government closer to the people. Hindi na po namin hihintayin na kayo po ang lalapit po sa amin. Dahil po kilala po namin kayo, miyembro po namin kayo, kung ano ang nararapat para sa inyo, kami po ang magdadala po sa inyo. Hindi po katulad nung napipila ka pa, palakasan pa. Ako, para makasali ako sa ayuda, dapat malakas ka kay kapitan. Nagkagawad. Diba? Ganun po. Sa atin po, hindi. Member po kayo, andyan yung ID nyo, andyan yung card nyo. Alam namin kung sino kayo. Alam namin kung kanino dadalhin yung mga programa, yung mga ayuda. Tama po ba yan? Okay po ba yan? So, sir, ano ba yung mga ayuda yan? Ano ba yung makukuha natin? Alam niyo po ba na ang budget po ng regular congressman, taon-taon sa ayuda o sa soft projects po ang tawag natin doon is 30 million a year. Pag sa infrastructure is 150 million a year. So kung tatlo ang napaupo natin, nakapaupo tayo ng tatlong congressman, 90 million po sa soft projects. Mararamdaman ba ng 2 million members yan? Sigurado, di ba? Mararamdaman natin. Kasi tayo ang unang
benepisyaryo ng mga programa. Okay po? So, sino po ang gustong mag-member ng KM? Pwede po itaas na kamay. Po, salamat po. Sino po yung ayaw para ma-erase na yung pangalan?